Bakit nga ba kami nagbibigay ng suggestion o advice sa mga nagsisimula at iba pang mga matatagal ng mga content creator na itigil nila ang F2F na tinatawag? Sabi nila may kumikita naman daw dito sa F2F. Totoo naman, wala naman kaming sinabing walang kumita sa follow to follow na yan. Una, hindi lumalawak ang abilidad ng mga nagsisimulang content creator sa paggawa ng content. Pangalawa, saka pipilit na makiusap ng mga nagsisimula na i-follow sila, nasasayang ang panahon nila na sana nakagawa na sila ng maayos na content. Pangatlo, ang mga baguhan ay malimit makaranas ng restriksyon dahil sa hype ng mga promoter na magyakapan sila ng magyakapan sa comment section. Habang ang nag-post, ayun, nakangiti sa taas ng views at engagement niya dahil sa hook niya sa video o post na ginawa niya kahit marami ang nagdudusa sa restriksyon sa laylayan niya. Ang tanong, sino ang totoong natulungan? Ikaw o yung nag-post? Pang-apat, na-reach mo ang 1 to 5K followers dahil sa F2F pero dahil sa haba ng panahon na nasayang mo, wala kang nagawang content na magpapakilala sa'yo, ano ba ang content mo? Ang ending, magsisimula ka pa lang ulit sa simula para aralin naman ang paggawa ng maayos na content kung saan ka dapat makilala. Panglima, gusto lang namin na habang nagsisimula ka pa lang maging isang content creator, masunod mo na kung ano ang nasa policies ng platform na huwag gawin ang anumang fake or inauthentic engagement na proseso na ginagawa ng mga nasa follow to follow na dahilan kung bakit nagkakaroon ng restriksyon. Pang-anim, habang nagsisimula ka pa lang, mas mabuti na maging parehas na paraan tayo kumita. Dahil sa F2F, kahit hindi mo sinasadya, maaari kang kumita na kaawa-awa ang karamihang nasa laylayan. Pang-pito, kung isa ka sa mga bumabayad sa mga promoters, hindi ikaw ang totoong natulungan. Sila ang kumikita dahil tataas nga ang followers mo. Pero hindi ka kayang suportahan ng mga ito dahil hindi naman sila interesado sa mga video mo. Ang ending, makikita mo sa tutorial nila, kailangan mo daw gumawa ng maayos na content na magugustuhan ng mga viewers. 'Di ba? Content pa rin ang ituturo nilang kasagutan sa problema mo. Ang last, content mo ang magpapatunay na kapag tumaas ang views ng mga video mo at nagustuhan ng mga viewers mo ang content mo, makukuha mo ang totoong followers. Followers na totoong susubaybay at manonood talaga ng mga video mo. Kahit ang mga leader ng F2F, panoorin mo. Content nila ang dahilan kaya sila kumikita. Ilan lamang yan ang mga nasabi ko. Marami pang dahilan kung bakit mapapatunayan namin na hindi dapat ang F2F ang solusyon para umangat ka at makilala sa content creation. Maraming mga kilala at sikat na mga vlogger na mapapanood mo na makikita mo na content lang sila nakapokus. Huwag tayo manabik sa mga hype ng kitaan dahil lahat yan ay pagtatrabahuhan. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo lumagay sa tamang proseso para sa sarili mo. Kung hindi mo gusto ang mga payo ko, idol, ipagpatuloy mo ang proseso mo at itutuloy ko naman ang pagbibigay linaw ko sa ibang tao. Good luck, idol, sa journey mo dito sa content creation.